So good afternoon guys. So ito po yung latest update natin sa ating management system ng laundry management system. So admin account guys. So pagka login natin, so yung sidebar natin is meron siyang dashboard, sales order, settings, yung settings, and then report, expenses, products, services, customer, and then yung machines, kung anong machines yung ginamit, and then ito tatanggalin na natin kasi meron admin area naman to siya. So depende na kung merong akong maisip na iba. So dito sa dashboard, i-explain ko sa inyo isa-isa. So dito sa dashboard is makikita nyo yung total sales, open order, yung pending na bale nag-request for laundry. And then ito sa stocks, pag-isipan ko pa kung anong gagawin dito. So dito sa low stocks is maybe probably yung yung products nya, like mga detergent. Ito yung gagawin natin. So babaguhin ko pa kung may run kayong request iba. Then dito sa new customer, so yung number ng customer na naggawa ng account, yan, ito dito, bagong customer, kung may bagong customers. So dito naman sa balik tayo ulit dito sa ating sales na tayo. Sa sales is view order. Dito tayo mag-a-add ng customer, mag-a-add ng mga order or order ng mga ating customers kung magpapalaundry. So new order, sample natin yung new order. So ito yung machines. So maybe tanggalin na lang natin tong price dito kasi syempre specific ito na natin ilalagay sa services kung magkano yung amount. So services, pwede natin siguro tanggalin na itong machines. So dito sa services, kung ano-anong services yung i-avail ng ating customers. So kung gusto nilang magpa-plancha pa, ironing at saka pressing, so this is just a sample price lang po. Pwede natin yan, pwede nyo pong i-adjust. Editable naman yan siya based sa inyong prices na gusto nyo sa inyong laundry shop. So express service, so kung gusto nila ng rush na mas mabilisan na makukuha nila agad yung yung laundry nila, additional fees lang. And then meron tayong nasa sa inyo na kung anong service na available sa inyong laundry shop. So drying, cleaning, dryer, washing, yan. So ipagpalagay natin itong tatlo yung mga, or apat, lagay natin. Itong apat yung mga services na in-avail ng ating customer. So ilalagay lang natin yung pick up date kung kailan nila kukunin na yung or babalikan yung mga pinalabhan nila, pinalaundry nila. So pwedeng walk-in or pwede din ilagay yung sino man ang pangalan ng customers nyo. So itong customers name po ay nilalagay nyo po, i-entry nyo po dito sa my customers. Then so select nyo po yung mode of payment, kung cash ba sila or through GCash sila nagbayad sa inyo, through Maya or bank, credit or deposit lang muna yung babayaran nila amount. So yung amount ilalagay nila. So select, papalagay natin cash yung payment nila. So yung bigay nila is 500 yung amount ng pera na ibinigay nila sa inyo. So may sukli pa silang 324.50 kasi nga 175 yung amount na babayaran nila. And then itong dito, credit amount, kung in case na ginamit nyo po is deposit lang. So kung deposit, may kulang pa sila balance. So deposit amount, ito dito, deposit amount.
dito is yung utang. Kung hindi pa sila nagbayad, as in wala pang binayaran. Ito dito kung may deposit amount silang nilagay. So save order natin, i-save order. So upon saving order, makikita nyo po yung order details muna before tayo magpiprint. So this is for purpose for ano lang, for reviewing ulit yung order or request ng ating customer. So pwede nyo pong ito pending, so ongoing, pwede natin gawing ongoing na siya or pending pa rin. Sa depende sa inyo kung i-ongoing nyo na po yung laundry, ipapa on process na po agad pagka pasok pa lang sa inyo ng customer, and then i-update nyo lang po siya. Then print receipt, kung gusto nyo ready na to print receipt, ready for print receipt. So dito sa print receipt naman, sa OR nya is makikita nyo po yung pangalan ng ating laundry shop, including yung address, TIN number, permit number, cashier, kung sinong cashier or pangalan ng cashier na ano, kasi meron to siyang admin account is yung sayo as owner, and then meron siyang yung mga cashier or account, sariling account na pwede nyong i-create para sa mga nagbabantay sa inyong laundry shop. Then order number, pang ilang order siya, and then yung date, anong oras din pumasok yung entry ng inyong customer, and then pick up date, and dito pick up date, and then sinong customer, status pending, so cash, through cash, and then amount ba or credit or deposit, and then ito yung mga items, types, and then price and quantity na in-avail niya, so the grand total. So pagka print nyo, done na po. Yan po ang ating sales order. Diyan po tayo diyan po nag-i-input ng mga orders ng mga customers, anong services na gusto nila. And dito naman sa settings, may brand name po siya. Brand name is yung pangalan ng laundry shop nyo kung gusto nyo papalitan, including yung doon sa login page nya is magbago. So ito for a quad palitan. So for example, pakita ko sa inyo, for a wash and dry, fresh, tama ba? Wash and dry, ang haba. Dry, laundry management system. Ayan. So save. So yun, save na po yung ating name. Kung dito naman, pwede nyo palitan yung business address, input to siya na lalabas doon sa ating receipt. Then so ito depende na sa inyo kung gusto niyo maglagay ng storage fees. Editable naman. And then dito sa pakita muna natin yung sample doon since pinago na natin yung pangalan ng system. So ayan. So dito sa taas is makikita nyo yung 4A fresh wash and dry laundry management system. So pagka-print nyo din ng mga receipts, yan. So pag print nyo din ng resibo, yun din yung lalabas sa resibo nyo, kung anong pangalan yan nilagay nyo dito. So included po dito sa ating login portal nya. Yan. So dito sa reports, marami po siyang sales reports. Ito yung sales report. So sales report,
Meron siyang daily sales, weekly, monthly, yearly. So pwede nyo pong i-edit kung anong month yung covering ng period ng inyong gustong reports. Yan. So cash in, Maya, yan. And then service report. So pwede nyo pong makita din dito kung yung gross sale nyo sa sa month na nilagay nyo dun sa dito sa start date and end date. Ito yung gross sale niya. So meron din siyang makikita yung total weight and then price ng per kilogram ng ironing press, ganyan. So services na inavail sa inyo ng customer. So customer report, so kung ilang customers na po yung meron kayo, and then yung active pa. And then top customers, so makikita nyo kung sino yung suki nyo talaga, yung pinaka-highest spending sa laundry shop nyo. So makikita nyo kung sino yung pinakamataas na customer nyo talaga nag-a-avail dyan sa services sa laundry shop nyo. So nasa sa inyo na yan kung gusto nyo bigyan ng parang free ganyan, parang price din sa suki nyo. Makikita nyo din dyan kung sino yung pinaka best customer nyo. And then credit or utang, syempre walang utang, nasa sa inyo na yan. So staff cashiers, ito yung mga yung sales per staff, yan siya. Transaction per staff, void and refund per staff. Then login history, so meron din siyang login history kung kailan nag-login, kung sino nag-login sa system nyo. So ito puro sa admin kasi yung ginagawa ko is login, logout, may date and time siya, login, logout. And then ito meron akong isang users na nag-login, trinay ko yung users ng last 14. And then ito din yung sales yung report ng detergent and supplies report. Yan. So ito yung mga supply usage. So yung ginamit nyo na detergent, pwede nyo i-add dito kung gumamit kayo ng item, and then mababawasan siya dun sa pwede ko na din pala hindi isama ito. Login history, profit snapshot, profit expenses report. So daily profit na 75, then monthly profit expenses 6,000. So mababawasan siya agad yung ito yung niya, daily and monthly profit. So expenses niya 6,000 kasi mayroon siyang expenses na for maintenance. So babawasan niya sa monthly income niya din, monthly profit niyo, and then yung magiging net niyo talaga is negative to siya kasi nga mas malaki kasi ang nilagay kong amount ng expenses kaysa sa ating monthly income. Kaya kung makikita nyo, negative siya. Profit snapshot. So select range, parang grab lang to. Recent expenses, so yun, kung makikita nyo is masyadong malaki yung nilagay ko sa mga maintenance dito. 500, down lang. So this is just for sample lang. 5,000 maintenance ng machine. So kaya negative siya dito. Naging negative siya dito kasi nga yung income natin is maliit lang. Kasi yung sample ko sa is kukunti lang, ilan lang, tapos mura lang din yung nilagay nila na bill na services. Pick up and delivery orders pending, and then late pick up. So meron tayong pick up schedule, so
So makikita nyo yung pending pa rin siya. And then unclaim, makikita nyo din kung unclaim pa ba yung items after ng due date nila. So meron na siyang 2 days grace cap. So since meron tayong nilagay na pagka overdue, meron siyang fees. So ito sa akin na ito nilagay ko capping niya kung magkano yung penalty kung nag-overdue po sila doon na hindi claim. Syempre parang storage fee naman din. So depende na sa inyo kasi may iba naman syempre i-occupy nila yung area nyo. So saan malalagay yung ibang customers, no? Yung mga laundry nila. So overdue, yan. So ito meron isang overdue. Since yung pick up date niya is 14, overdue na siya. So expenses, so dito naman sa expenses kasi is makikita nyo naman kung ano-anong mga expenses. So pwede nyo din ilagay dito, tatanggalin natin itong 5,000. Pwede nyo ilagay dito kung ano-anong mga expenses na nilagay nyo for the day, for the month or mismong araw na kumuha kayo ng pera sa mismong kita nyo sa laundry. Or expenses for maintenance, meron nyo siya. So amount, pwede nyo ilagay amount. So amount is 100. And then yung date, kung kailan ka nag-withdraw dyan ng pera sa inyong laundry. So 16. And then remarks kung para saan nyo siya. Sample, machine maintenance, save. Ayun. So pwede nyo din ilagay dito yung mga billings ng electric bills, water bills. Pwede nyo isama dito sa expenses na yan. So at least mako-compute niya yung expenses nyo, yung profit nyo, and magkano talaga yung nag-gain nyo sa monthly gain nyo or weekly and sa daily. So mako-compute din siya. Then dito sa product naman is ito yung mga detergent or ibang downy ba na gusto nyong ibenta or additional po siya para sa sa laundry kasi usually is package na siya, di ba? Andun na siya kasama yung downy, ganyan. Pero kung meron kasing client na mas gusto nilang mas mabango pa kaysa sa in-offer natin na na services, pwede sila mag-add ng mga bleach or downy. So para mas magiging mabango pa siya. So nasa sa inyo na yan siya kung ano din yung ilalagay nyo dito. Item, selling price, and then yung stocks na meron kayo, ilalagay nyo lang dyan. Pwede na yan. Then sa services, so yun po yung nakikita nyo kanina sa sales order. So ito yung mga services type. So nasa sa inyo yan. Kasi ito, sample ko lang po ito, guys, na nilagay ko dito. And then may description siya, and price per kilo. Yan. At services. Ganun lang po. Simple. Tapos pwede nyo i-edit, pwede nyo i-delete, modify, delete that item. So yung customers, ito yung mga customers nyo na specific customers na client nyo na parating paulit na pumupunta sa inyo, or at least may record kayo sa mga customers nyo, lahat ng pumapasok sa laundry shop nyo, nag-a-avail ng mga services nyo. So pwede nyo po siyang i-deactivate or activate. Ayan, activate. And then pwede nyo i-edit yung informations, and then pwede nyo pong i-delete yung informations. So this is for the admin, pero may babaguhin ako pagdating sa users account. So dito naman sa machine, ito yung dun sa machine. Pwede na natin itong tanggalin na siguro yung price na to, kasi doon na siya kasama sa services. Or pwede naman din natin gawin siguro kung 180 per kilo. Pero mas malilito kasi kayo. Pwede yung 0 na to dito. 0 na lang to ilagay niyo dito, 0. Para sa machine, kung anong machine yung gagamitin niyo. Tapos doon na lang yung pricing niya is doon na mismo sa ating machine, sa mga services na i-offer. Ito, tatanggalin ko na itong maintenance kasi nandun na siya kasama sa expenses. Ito din admin area, tatanggalin din natin niya siya.
So yun lang po guys, ganun po kasimple lang siya gagamitin ng ating loan management system.